Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Gustong habulin ni Joaquin si Allison nang nakita niya itong halos patakbong umakyat sa silid. Napamura siya sa kanyang sarili sa pagbibigay ng sakit dito. Kung sakit nga ba ang nakikita niyang gumuhit sa mga mata nito kanina. Katatapos lang mawala ng pader sa pagitan nila. Pero tila mas malaking pader ang susunod na kailangan nilang tibagin. Tumingin siya kay Nancy at nakita naman niya ang takot sa mga mata nito dahil sa galit ng ama nito. Please, Mr. Asi, pag-uusapan natin to ng maayos. I will talk to Nancy and I will settle the issue right away. Hihintayin ko kayo ng ama mo bukas sa bahay, Joaquin, at hindi ko hahayaang lumabas na bastado ang apo ko. Napamasahe naman siya sa batok sa bigat ng problemang kinakaharap. Gusto niyang makausap si Nancy ng sarilinan, pero hinila na ito ng ama para umalis sa bahay nila. Nag-iwan ng alikabok ang kotse nito nang paharurot na pinaandar ng ama nito ang kotse. Agad niyang tinakbo ang silid pero nakadapa na ito sa kama at tiyakap ang anak. Alam niyang hindi pa ito tulog dahil yumuyugyug ang balikat nito tanda ng pag-iyak. Umupo siya sa kama at binuhat ang anak at inilipat ito sa dati nitong higaan. Tumalikod naman si Allison at pinulupot ang kumot sa katawan nito. Hindi niya alam kung saan uumpisahan ang mga sasabihin. Kubigasi at tiyakap niya si Allison. Gustuhin man nitong alisin ang mga bisig niya, ay nasukol na nito ang dingding na kaharap nito. Aayusin ko ang problemang ito bukas, Allison. I just want you to trust in me. And please, don't give up on me. Halos pakiusap niya dito. Iisipin pa lamang niyang lalayo ito dahil sa mga nangyayari, ay sumisikip na ang kanyang dibdib. Kung sana'y hindi niya inalok ng kasal si Nancy. At kung sana'y hindi niya sinukuan ang babaeng minamahal. Kung anong oras siya nakatulog ay hindi niya alam. Hindi niya niluwagan kahit kaunti ang pagkakayakap niya kay Allison. Kahit panangawit na siya. Pagdating ng alas 5 ay bumangon na si Allison at napabangon na rin siya. Kahit halos 2 oras pa lamang siyang nakakatulog. Let's talk. Iniharang niya ang 2 kamay sa dingding para hindi ito makaraan. Hindi siya nito tinitingnan pero nakita niya ang pamamaga ng mga mata nito sa halos magdamag na pag-iyak. Itinaas niya ang mukha nito at bahagya siyang napamura. Wala tayong dapat pag-usapan. Marami tayong dapat pag-usapan. Harapin nating 2 ang problemang ito na magkasama. Pakasalan mo si Nancy, Joaquin. Nararapat lang naman na pakasalan mo siya dahil magkakaanak na kayo. Pinilit nitong kumawala sa kanya at tinungo ang bintana. Malungkot ang mga mata nito nang tanawin ang naghahalong dilim at liwanag. Hindi ako ang ama ng kanyang anak. Hindi man niya gustong sabihin ay kailangan niyang ipaintindi iyon kay Allison ang mga nangyayari. At hindi siya papayag na muli siyang tanggihan nito. Kung kailangan niyang magmakaawa dito ay gagawin niya. He needs her in a lifetime. Don't give me that bullshit, Joaquin. Susugod ba ang mag-amang iyon dito kung hindi ikaw ang ama? Lagi kayong magkasama ni Nancy. Hindi naman nakapagtataka kung may mangyayari sa inyo. I'll never touch her. Sa maniwala ka man o sa hindi, ay malinis ang pagkakaibigan namin. Nabuntis siya ng kanyang ex-boyfriend. Lumingon naman si Allison sa kanya at tinitigan siya nito. Inaaro kung totoo nga ba ang ipinagtatapat niya. Pero bakit kailangan sabihin niya sa kanyang ama na ikaw ang nakabuntis sa kanya? Dahil ilang beses na siyang niloko ni Joey. Ito yung huli, tumanggi na si Nancy na makipag-ayos kay Joey. It still doesn't make sense, Joaquin. Hindi ka ituturong ama ng bata kung wala kayong relasyong dalawa. Wala ngang namamagitan sa amin ni Nancy. Believe me. Pero gusto mo siyang pakasalan.
Marahan siyang tumango habang nagsisimulang sumakit ang mga mata niya sa nagbabadyang mga luha. Yes, I offered to marry her. Nanatiling nakatitig si Allison sa kanya habang sila sa magkabilang sulok ng silid nakatayo. Nang magsimulang maglandas ang mga luha ni Allison, ay tinawid niya ang pagitan nila at mahigpit niya itong niyakap. I'm sorry, my love. Wika niya nang pinaglandas na rin ng luha ang mga mata niya. Ginawa ko yun nung mga panahong galit ako sa'yo sa hindi mo pag-iintindi sa amin ni Alexa. Noong nanganganib ang buhay niya, gusto kong kalimutan ang pag-ibig ko sa'yo at ibaon lahat ng nararamdaman ko. I thought you didn't love me. Kami ni Alexa, na wala kaming halaga sa'yo. At iniisip mo siyang pakasalan dahil siya naman ang tumatayong ina ni Alexa sa loob ng 4 na taon, hindi ba? Kakausapin ko si Nancy na umurong ako sa kasunduan namin. She never agreed in the first place. Alam kong may dahilan kung bakit sila napasugo dito kagabi. Ituloy niyo kung ano man ang una ninyong plano. Joaquin, huwag mo akong intindihin. Kumalas ito sa kanya at tinungo ang pintuan. Pero mabilis siyang humarang dito. I asked you to trust in me. Halos pagalit niyang wika rito. Kaunting panahon lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Wala akong pakialam kung anong gagawin ninyo ni Nancy. Pagalit din itong wika sa kanya. Magpakasal kayo kahit bukas. Babalik din naman ako sa Maynila. At kung pwede kong dalhin si Alexa ay dadalhin ko siya. Nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig niya kay Allison. Lalong lumakas ang pagtibok ng dibdib niya. Hindi mo ilalayo sa akin si Alexa. Anak ko siya. Matatag nitong sagot. Nanlumo siya sa mga narinig sa kaharap. Nawala ang lahat ng pag-asam niya na mabubuo sila bilang isang pamilya. Hinintay mo lang ba magkaroon ng ganitong pagkakataon para makuha mo si Alexa ng walang kahirap-hirap? May pait niyang tanong dito. Look, Joaquin, kapag nakasal kayo ni Nancy, ay magkakaroon ka na ng ibang pamilya. Hayaan mo na si Alexa sa akin. Tuluyang nalaglag ang balikat niya at sumandal sa dingding na tila nahahapo. Tinitigan niya ang anak na hindi naman nagigising sa paminsan-minsan nilang pagtaas ng boses. I can't let her go. Halos pabulong niyang wika rito. Mula nang iwanan mo siya sa akin, siya na ang buhay ko. Alam mo kung gaano kita kamahal at ilang beses kong inialok sa iyo ang pangalan ko. Ilang beses mo bang tinanggihan? 2, 3? Sa kabila ng pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki, naghintay pa rin ako sa iyo, Allison. At hindi ako nagmahal ng kahit na sinong babae, Allison. Ibinigay ko lahat ng pagmamahal kong yun kay Alexa. At hanggang nasa akin siya, naroon ang pag-asa ko na babalik ka sa piling ko. Huwag mong alisin sa akin ang pag-asang iyon. Tumanggi si Allison na tingnan siya sa mga mata habang siya ay pilit itong tinititigan. Ipinangako mo na ang pangalan mo sa iba. Inalay mo na sa iba ang dati mong inalay sa akin. Pagkuway ay wika nito. Gusto kong maging maayos lang naman ang pag-uusap natin alang-alang sa bata. I wish you and Nancy a good life together. Don't do this to me, Allison. Tulad ng sabi ko, hindi dito ang buhay ko. Sandaling panahon lang ang ipinaalam ko sa kumpanya. Pinatatag dito ang tinig at tumingin ng tuwid sa mga mata niya. Inaarok niya ang damdamin nito. Pero wala na sa mga mata nito ang kislap na ilang araw din niyang nasilayan. Naiwala niyang muli sa ilang iglap lang. Nang lumabas itong silid ay hindi na niya ito napigilan. Bumaba na rin siya para uminom ng kape at inabutan sa komedor ang ama niya. Wala na silang kibuan ni Allison habang naghahanda ito ng almusal. Nang magpaalam ang ama na pupunta na sa bukid, ay ihinahatid niya ito ng tanaw. Sandaling katahimikan ang namayana sa kusina
hanggang sa umakyat na si Allison sa silid at muling humiga pero tumabi ito sa anak sa maliit na kama nito. Pagdating niya sa opisina ay inabala niya ang sarili sa trabaho. Kada isang oras ay tinatawagan niya ang tauhan na nagbabantay sa bahay nila. Ibinili niyang tawagan siya kaagad kapag nakitang paalis na si Allison. Hindi siya papayag na umalis ito. Not this time. Not in his lifetime. Alas 11 nang dumating si Nancy at hindi niya alam kung paano babawiin ang mga binatawang pangako rito. Wala ring gustong magsalita sa kanila tungkol sa pagsugod nila ng ama nito kagabi. Kumusta kayo ni Joey? Pagkuwan ay tanong niya. Nalungkot naman ang mukha ng kaibigan at mabilis na humingi ng paumanhin. Alam kong nasabi ko na sa iyo na hindi ko tatanggapin ang alok mong kasal. Pero nagulat ako nang bigla akong tanungin ni Dad kagabi. Kailan mo ipinagtapat sa daddy mo na buntis ka? Hindi ko ipinagtapat sa kanya. Kapatid ko lang ang nagsabi dahil nakita niya ang ultrasound at ilang reseta ng doktor. Kaya napilitan akong sabihin na ikaw ang ama dahil wala pa kaming malinaw na usapan ni Joey. What if he totally refused to marry you? Pinutol ko na kagabi ang ano pa mang ugnayan naming mayroon kami. Mabilis nitong wika sa kanya. Kaya nga naisip ko nang tanggapin na lang ang alok mong kasal. Napatitig siya sa kaharap bago inihilamos ang mukha sa problemang kinakaharap. He would not want to hurt Nancy. Ito ang naging sandalan niya sa mga panahong lugmok siya dahil sa pag-iwan ni Allison. Mahal din ito si Alexa. Pero kung pipiliin niya si Nancy, ay siya naman ang masasaktan at ang taong mahal niya. You don't want to marry me anymore, do you? Napaangat siya ng tingin kay Nancy. Saka tumayo mula sa swivel chair at niyakap ito na mahigpit. I'm sorry, Nancy. I owe you a lot. Hindi ako mabubuo at magiging matatag ng ganito kung wala ka. Pero mahal ko si Allison. Gusto kong sumugal muli sa aming dalawa. Naramdaman niya ang pagtapik nito sa likod niya. Tanda ng pagpaparaya nito. Hindi niya mapigilang umiyak. Paano niya nasaktan ng ganito si Nancy? Nang ihiwalay ni Nancy ang katawan sa kanya, ay hilam rin sa luha ang mga mata nito. Nakangiti itong pinupunasan ang gilid ng mga mata. Napakaswerte ni Allison sa'yo. Sana'y hindi masayang ang pagmamahal mo sa kanya. Paano ang daddy mo? Ako na ang bahalang magpaliwanag. Hindi mo dapat na inaako ang pagkakamali ko. Pero Nancy, I'll be fine. Ayusin mo ang relasyon ninyo ni Allison. Kapag maayos na ang lahat, gusto ko ring maging magkaibigan kami. Tumango siya ng may paghanga sa kaibigan. Hindi mawawala ang pagmamahal niya dito kahit kailan. Pagmamahal ng isang mabuting kaibigan. Ibinaba ni Allison ang telepono matapos makipag-usap kay Drake. Kagabi pa ito tumatawag sa kanya na hindi niya naman nasagot dahil sa pag-iyak niya. Kanina humingi ito ng tawad at gustong makipagbalikan sa kanya ay tinanggap niya agad ito. Kailangan niya si Drake. Baka sakaling mawala ang sakit na idinulot sa kanya ng pag-alok ni Joaquin ng kasal kay Nancy. Kung hindi siya dumating ay maayos pa ang relasyon ng dalawa. Gusto man niyang ipaglaban ang posisyon niya sa buhay ni Joaquin, ay kinakain naman siya ng maraming insekuridad. Una, she wasn't a good mother. 2, she doesn't deserve Joaquin pure and unconditional love. Ang sabi niya kay Drake ay nagbabakasyon siya at next week pa ang balik niya. Kapag umalis siya, babalik sa normal ang lahat para kay Joaquin at Nancy. Gumaan ng kaunti ang bigat na nararamdaman ni Joaquin dahil sa pagpayag ni Nancy na hindi nila ituloy ang pagpapakasal. Nakiusap na lang ito na maging lihim sa kanilang dalawa kung sino ang totoong ama dahil hindi nito gustong sugurin ng ama niya si Joey. Hihintayin lang daw muna ni Nancy na matapos ang eleksyon bago nito ipagtapat sa ama ang lahat. Hindi ni gustong isisi sa ama ni Nancy kung sakaling matalo ito sa kandidatura. Bagamat hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman ni Nancy sa kandidatura ng ama nito.
Pag-uwi niya sa bahay ay tahimik ang paligid. Nang makita niya ang kotse ni Allison sa bakuran, ay nakahinga siya na maluwag. Hindi niya hayaang mauwi sa lahat ang naging maayos na nilang pagsasama. He swears to Allison loves him. Kung hindi ay hindi mamumugto ang mga mata nito sa pag-iyak sa kanya. I want to be a car racer too, Mommy. Naniningkit ang mga mata niya nang marinig ang pinag-uusapan ng mag-ina nila sa silid. When you grow up, I'll teach you how to drive. Do you know we have hotels too? Yung malaking house po, Mommy, yung may pool? Yes, big swimming pool, baby. You can swim every day. Kwento pa rito ni Allison. Hanggang sa buksan niya ang pintuan ng silid at pumasok doon. Agad sumalubong ang anak sa kanya pero si Allison ay hindi nagtaas ng tingin para batiin siya nito. Nakaupo ito sa kama at nakatitig lang sa laptop nito. Umupo siya sa tabi nito at inilagay ang braso niya sa baywang nito. Busy yata ang mahal ko. Tutyo naman niya dito. Pero hindi pa rin ito nagtaas ng tingin sa kanya. Nakita niyang gumawa ito ng reports na marahil ay sa Valiente Airlines. Hinalikan niya ito sa sentido, pero agad nitong iniiwas ang mukha sa kanya. May pagkain na sa ibaba kung gusto mo nang kumain. Matabang na wika nito. Napabuntong hininga siya sa malamig nitong pakikitungo sa kanya. Kinausap ko na si Nancy. Binabawi ko na ang alok kong kasal at nauunawaan niya. You don't have to, Joaquin. Pagbalik ni Nana Rosa ay uuwi na muna ako sa amin dahil tambak na ang trabaho ko sa opisina. Babalik na naman ba tayo sa dati? Bumibigat muli ang pakiramdam niya. Kung bakit hindi malang muna umabot kahit isang buwan na okay sila bago dumating muli ang ganitong pagsubok. Naging matatag man lang sana muna si Allison sa relasyon nila para hindi ito kaagad sumuko sa kanya. We belong to a different world. Aayusin ko ang custody ni Alexa para pantay ang hati natin sa custody niya. You can choose if you want her during summer o kung dito siya mag-aaral. Tumayo siya at itinukod ang kamay sa bintana para kumuha ng sariwang hangin mula sa labas. Si Alexa ay tila wala namang pakialam sa pinag-uusapan nilang dalawa dahil abala ito sa pinanonood. I don't want you and Alexa during summer o kahit kailan mo gustong itakda. I want you every day, every hours. Yung pagising ko sa umaga kayo ang nasa tabi ko at uuwi ako sa hapon na dadatnan ko kayo dito pareho. Hindi ako titira dito na matagal, Joaquin. Sagot nito na itinuon na ang atensyon sa kanya. Uuwi ako dito dahil gusto kong makasama ang anak ko at maayos ang relasyon naming mag-ina. At ako, saan ako sa mga plano mo? Wala? You surrendered yourself completely, Allison. Huwag mong ikaila ang damdamin mo sa akin. Yes, I did. Pagalit nitong sagot sa kanya. At habang sinasamantala mo ang kahinaan ko, yung pala'y iniaalay mo na ang sarili mo sa iba. And now, you want me to believe that you want to fix things with me? Inihihingi ko ng tawad sa iyo ang mga bagay na yon. You have to forgive me and let me fix things with you. Gusto kong ayusin ang pamilya natin. Walang dapat ayusin. Wala nang dapat ayusin pa, Joaquin. Aalis ako sa susunod na linggo. Hindi ako ganun kagago para hayaan kang umalis dito. Hindi na ako ang lalaking kayang-kaya mong itaboy dati, Allison. At sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka sa piling ko habang buhay. Lumakad siya palabas ng silid para putulin ang pagtatalo nila ni Allison. Nagre-revolusyon pa ang dibdib niya sa galit. Sa gusto na namang ipahiwatig ni Allison na gusto nitong iwan sila mulit. Naghanda siya ng hapunan sa katinawag ang mag-ina niya na bumaba na sa komedor. Nang maunang maglakad si Alexa, ay hinarang niya sa pintuan si Allison. Sa kasiniil na mariing halik, hindi ito tumugon at bago pa ito pumalag ay iniwalay ni niya ang mga labi nila. Nagpanggap naman si Allison na maayos ang relasyon nilang dalawa sa harap ng tatay niya at ni Alexa. Siya na naghugas ng pinggan habang ang mag-ina niya ay umakyat na sa silid.
Pagkatapos magligpit sa kusina ay pinuntahan niya ang ama sa veranda habang nagpapahinga ito. Kumusta ho ang bukid, Tay? Mabuti naman, anak. Si Temyo na ang pinamamahala ko. Madalas dahil nahapon na akong umikot para mag-inspeksyon. Si Temyo naman ay marunong na sa pananim at mapagkakatiwalaan. Kung iiwan ko ho ba ang bukid, kaya niyo na ho bang pamahala ang dalawa ni Temyo? Kakausapin ko siya para maayos ang hatian sa kita ng mababayarang sobra sa oras na inaalagaan niya ang bukid. Bakit saan ka pupunta? Kailangan ko hong ayusin ang relasyon namin ni Allison. Marami ring trabaho sa poultry shop, kaya halos wala na rin akong oras sa mag-ina ko. Kakausapin ko si Temyo ng maayos, kung gayon. Tila pagpayag naman ng ama niya. May aayusin ho ako bukas. Baka gabihin ho ako ng uwi. Maiiwan si Allison at Alexa dito. Samahan niyo muna hanggat wala ako. Huling wika niya sa ama bago ito iwan sa veranda. Hindi naman ito nagtatanong kung saan ang lakad niya. Pag-akyat niya sa silid ay wala na roon si Allison. Nakakalat ang laruan ni Alexa sa kama, pero nakahiga na ito habang yakap ang Minnie Mouse na siyang ipinalit ni Allison sa lumang Hello Kitty na itinapon nito dahil sa kalumaan. Gusto mo bang sabid mo ikaw matulog? Mataktika niyang kausap sa anak. Tumango naman ito at lumipat sa dati nitong kama. Niligpit niya ang mga laruan nito na nasa ibabaw ng kama, pati na rin ang laptop ni Allison na maghapon yata nitong hawak mula nang malaman nito ang alok niyang kasal kay Nancy. Alam niyang ibinabalik muli ni Allison ang dati nitong buhay, ang buhay na wala sila doon ni Alexa. Bakit mo pinalilipat si Alexa? Seryoso nitong tanong paglabas nito sa banyo. Hindi pa napapalitan ang kama ng mas mahaba. Para namang kakasya ako dyan. Sa kwarto ni Nana Rosa muna ako matutulog. Ang pagtaga nitong paglabas sa pintuan ay mabilis niyang napigilan. Hinapit niya ito sa baywang at ikinulong sa mga bisig niya. Dito tayo matutulog sa kama. Don't be stubborn, sweetheart. Alam mong kayang-kaya kitang buhatin pabalik dito. You don't expect me to share the bed with you. Pilit itong kumakawala pero lalo niyang hinigpitan ang yakap dito. Hanggang maramdaman nilang pareho na ang init ng katawan sa bawat isa. Magsa-shower lang ako. Huwag kang lalabas ng silid dahil ibabalik din kita dito. Banta niya kay Allison. Mabilis siyang pumasok sa banyo at nagtagal doon ng 15 minutos. Paglabas niya ay wala na doon ang dalaga. Bumaba siya at hinanap ito. Nakapatay na ang lahat ng ilaw at naabutan niyang umiinom ito ng tsaa sa veranda. Nakatayo ito at nakasandal sa isa sa haligi doon, habang malungkot ang mga mata. Lumapit siya at niyakap ang mga braso sa baywang niya. Stubborn woman. Bulong niya sa tainga nito. Gusto man itong pumalag ay tila singtigas ng bakal ang pagkakayapos niya rito. Bitawan mo ako, Joaquin. I can't, and I won't. Bakit ka pa ba nagagalit? Ilang beses ko bang dapat ihingi ng tawad ang pag-alok ko ng kasal sa ibang babae? You proposed to Nancy. Mahina nitong wika sa kanya. Minsan sa buhay mo ay nakita mong siya ang makakasama at makakatubang mo sa buhay. Mas matatag ang samahan ninyo kumpara sa atin. Mali ka. Iniharap niya ito sa kanya at hinawakan ang dalawang kamay ang mukha nito. Inalok ko sa kanya ang pangalan ko pero hindi ang puso ko. At wala nang mas tatatag sa pag-ibig ko sa'yo. Minahal na kita simula nung 12 years old pa lamang ako, sweetheart. At pinatatag lang ng panahon ang pagmamahal na yon. Nagyuko ito ng ulo sa kabinatawan ang salitang muling sumugat sa damdamin niya. Nakipagbalikan ako kay Drake. Kanina lang. Kapag bumalik ako sa Manila, ay babalik na sa normal ang lahat. Pati ang sa inyo ni Nancy. Agad siyang bumitaw at muling napuno ng galit ang kanyang dibdib. Gusto niyang panaigin ang matinong kaisipan pero nanlalabo ang mga mata niya sa pinipigilang luha niya.
You're unfair. Halos pabulong niyang wika rito